sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga kumpanya ng langis magpapatupad ng mahigit piso kada litro na rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Mga bus terminal ininspeksyon o iinspeksyonin ng LTFRB simula sa Lunes bilang paghahanda sa long holiday. Philippine Coast Guard naka-heightened alert mula April 2 hanggang April 10 para sa Oplan Biyaheng Ayos. 4 na barangay sa Batangas apektado na ang oil spill mula Oriental Mindoro. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kontento sa oil spill response ng pamahalaan. Paghalughog sa compound ni dating Congressman Pride Henry Teves nagpapatuloy ayon sa CIDG. Mga baril, libo-libong mga bala at 19 million pesos na cash nakuha sa ni-raid na compound. Panibagong rollback ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa abiso ng mga oil company, inaasahang bababa ng mahigit piso ang presyo ng kada litro ng diesel habang nasa 70 sentimos hanggang piso ang posibleng rollback sa presyo ng gasolina. Samantala halos 2 piso naman kada litro ang inaasahang tapyas sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, March 28. Mag-iinspeksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga pangunahing bus terminal sa Metro Manila simula sa Lunes bilang paghahanda sa nalalapit na long holiday. Layo nito na masigurong nakahanda ang mga transport terminal sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa darating na Abril. Samantala, ilalabas na rin sa susunod na linggo ng LTFRB ang special permit para sa higit 700 na mga bus upang masiguro na may masasakyan ng mga pasaherong bibiyahe sa long holiday. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa darating na long holiday, mula April 6 hanggang April 10, inaasahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dadagsa ang mga biyahero na uuwi sa probinsya. Ayon sa LTFRB, mas marami na ang inaasahan nilang bibiyahe ngayong taon, lalo't halos balik na sa normal ang sitwasyon, bagaman hindi pa tuluyang nawawala ang banta ng COVID-19 pandemic. Kaugnay nito, sisimulan na sa Lunes ng LTFRB ang pag-iinspeksyon sa mga bus terminal upang tiyakin na magiging maayos at nakahanda ang mga ito sa bulto ng mga bibiyahe sa long holiday. Starting on Monday, we will now again start the inspection of the terminals, especially the ITX terminals. We will make sure na yung mga facilities ng mga terminals na gagamitin are also in place before the Holy Week. Ayon pa kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, kabilang sa mga prioridad na inspeksyonin sa Metro Manila ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at Araneta City Bus Terminal sa Quezon City. Bukod sa gagawing pag-iinspeksyon sa pasilidad ng mga terminal, kasama rin sa susuriin kung nasa tamang kondisyon ang mga bus na bibiyahe sa probinsya, katuwang ang Land Transportation Office. Sa ngayon, mayroon ng higit 700 na mga provincial bus units ang nag-apply ng special permit at inaasahang maire-release ang kanilang dokumento sa susunod na linggo. Bibiyahe ang mga ito sa mga area ng North at South Luzon na karaniwang pinupuntahan ng mga nagbabakasyon tuwing long holiday. We have 712 units on process that will be, hopefully will be released next week. Ayon pa sa LTFRB, paiigtingin rin nila ang pagsasagawa ng anti-colorum operation at Oplan Isnabero sa mga taxi driver na namimili ng isasakay o ang mga tumatanggi sa pasahero. Every season naman, laging intensive yung ating
activities pagdating sa ganito. Hindi lang sa Antipolorum, pati na yung Oplanis Navero natin sa mga taxi. Samantala, simula April 3, araw ng Lunes, ay maglalagay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pang concerned agencies ng isang multi-agency command center sa kanilang metro base sa Makati City bilang paghahanda sa long holiday. Katuwang ng MMDA ang mga ahensya gaya ng Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Interagency Council for Traffic, Land Transportation Office, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Magbabantay ang mga ito sa pamamagitan ng mga CCTV na imomonitor sa kanilang metro base upang magkaroon ng mas coordinated na aksyon sa mga terminal sa Metro Manila, lalo't inaasahan ang dagsa ng mga biyahero. Ayon sa MMDA, mayroong higit 2,000 silang mga tauhan na papupwestuhin sa Kalakhang, Maynila upang magbantay sa magiging sitwasyon ng traffic sa long holiday. Mayroon ding mga ambulansya at tow truck ang ipepreposition sa ilang mga key areas. Maglalagay din ng help desk sa mga piling area mula sa Quezon City, Caloocan City, Maynila at sa Pasay City, kung saan naroroon ang mga bus terminals at iba pang transport hubs. Samantala, suspendido naman ang implementasyon ng number coding scheme sa buong season ng long holiday mula April 6, araw ng Huwebes, hanggang April 10, araw ng Lunes. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda ng pwersa ng Philippine Coast Guard sa inaasahang bulto ng mga pasaherong dadagsa sa mga pantalan ngayong darating na long holiday. Kaugnay nito, naka-heightened alert ang PCG simula sa April 2 hanggang April 10 na bahagi ng Opland biyaheng ayos ngayong taon. Layo nito na masiguro ang ligtas na pagbiyahe at ang mga seguridad ng mga pasahero sa mga pantalan. Kasama sa mga nakatalagang mag-duty ang K9 units, medical team, security personnel, harbor patrollers, vessel inspectors at iba pang response group ng PCG. Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginagawang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa oil spill sa Oriental Mindoro. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Officer in Charge, Carlito Galvez Jr. sa pagbisita nito sa probinsya ngayong umaga. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano ang naging aktibidad sa pagbisita dyan ni Jose Galvez at sino yung mga kasama niya? Magandang tanghali, Ray. Kasama niya ang OCD at si PCG Commandant Abu. At kanina ay nagkaroon sila ng briefing sa Incident Command Team dito sa oil spill response. At pagkatapos niyan ay nagkaroon sila ng aerial inspection sa lahat ng mga naapektuhan ng oil spill dito sa Mindoro. Kontento ang Pangulo, yan ang pahayag ni Defense Secretary Carlito Galvez sa pagbisita niya ngayong araw sa bayan ng Pola Oriental, Mindoro, ang bayan na matinding tinamaan ng oil spill dahil sa lumubog na MT Princess Empress. Ayon sa kalihim, hindi na maglalagay ng oil spill SAR dahil sa kontento ang Pangulo sa ginagawang incident o response o ginagawa ng Incident Command Team kasama ang LGU at iba pang mga volunteers. Unang-una is he was happy how the Coast Guard is doing it. Sabi nga niya, there is no need for us to designate a oil spill SAR kasi nandiyan na yung ating sa response, nandiyan na yung ating Coast Guard kasama ang ating mga volunteers sa LGU at saka kasama rin yung ating armed forces at saka yung other volunteers na pumunta dito sa affected areas. And I believe yung guidance ni Presidente is as much possible i-address yung tinatawag na yung social disoccupation dahil yung mga tao natin hindi na makapagpangisda.
Pinasalamatan din ito ang iba't ibang bansa na tumutulong sa Pilipinas para mapigilan ang pagkalat ng oil spill at tuluyang matanggal ang langis sa lumubog na barko. Nauna nang nagpunta ang Japan Coast Guard Strike Team at tumunod ang United States at parating na rin ang tulong mula sa South Korea. Ang British government at French government naman ay nagpadala din ng eksperto para tuluyang makontain ang oil spill. Ayon sa kalihim, isasama sa AFP Modernization Program Horizon 3 ang pagbili ng ROV o Remotely Operated Vehicle para sa mga ganitong sitwasyon. Matatanda ang kinailangan pang kumuha ng ROV mula sa Japan para makita ang sitwasyon ng lumubog na barko sa ilalim ng dagat. Pagkatapos naman ng 2 araw ay agad na nakapaglabas ng assessment report ang kumpanya mula sa Japan kung ano ang kasulukuyang kalagayan ng motor tanker. Nagtamo ito ng matinding damage sa harapang bahagi dahil sa matinding pressure sa ilalim ng dagat. Nakitaan din ito ng mga bitaka at may 23 tagas na karamihan dito ay nakuha dahil doon sa pressure sa ilalim ng dagat. Kaya naman inirekomenda ang 3 paraan para tuluyang matanggal ang langis. Una ay ang bagging o pagtatakip doon sa mga butas sa pamamagitan ng specialized bag. Pangalawa, tatakpan ito sa pamamagitan ng iba pang yung mga butas at gagamitan ng acetylene. At ang pangatlo ay ang tuluyang tatanggalin na yung langis doon sa barko. Pero ayon sa Incident Command Team, tatagal ng 1 hanggang 2 linggo bago makarating pa yung specialized bag dito sa Pilipinas na binili pa sa iba't ibang bansa. Yan muna ang latest mula dito sa Pola Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Ray. Ryan, may estimate ba ang pamahalaan kung gaano katagal itong tatagal ng kanilang yung application, ng kanilang pagresolba doon sa pagtagas ng langis dyan sa Mindoro? Ray, natanong din yan kanina, yung timetable ng pamahalaan. Ang sinabi lang ni Secretary Galvez ay ang timetable natin ay dapat agad makuha yung langis sa ilalim ng dagat. Kasi abang tumatagal, Ray, siyempre dahil nga doon sa pressure sa ilalim ng dagat, may posibilidad na lalo pang tumagas yung langis. Kaya pinapabilisan na yung pag-procure o pagbili ng mga specialized bag para pansamantala ay matakpan yung mga butas. Ryan, may update ka ba doon sa mga kumukuha o nag-a-apply ng kanilang claim doon sa mga particular sa mga residente dyan na naapektuhan yung kanilang mga hanap buhay? Ray, sa darating na Lunes, uumpisahan na nga yung aplikasyon para doon sa mga claimants. Lahat ng mga naapektuhan ng oil spill ay maglalagay ang kumpanya nung lumubog na barko dito sa Kapitolyo. Diyan unang uumpisahan, maglalagay sila ng opisina para doon sa lahat ng mga claimants. Pero maglalagay din sa mga iba't ibang bayan at barangay para mapalapit yung pagkiklaim o yung pagpapasa at pagkukuha nila ng form at requirements para maisama sila doon sa listahan na mabibigyan ng kompensasyon dahil dito. Maraming salamat, Ryan Lacanlale mula dyan sa Oriental Mindoro. 4 na barangay na sa Verde Island ang naapektuhan ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Base po yan sa kumpirmasyong ibinigay ng Philippine Coast Guard kahapon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos ang nasa 2 araw na walang namataang oil spill papasok ng Verde Island, kahapon muling nakakita ng panibagong bakas ng oil spill ang Philippine Coast Guard at mga residente sa naturang isla. Base sa kumpirmasyon ng PCG, bago mag-alas 8 ng umaga kahapon nang namataan ng mga mangingisda at mga tauhan ng PCG Batangas ang lumulutang na bakas ng langis sa karagatang sakop ng Barangay San Agapito at Barangay San Agustin Canluran ng Isla Verde. Sa datos ng PCG, 4 na barangay na sa isla ang apektado. Ito ang mga barangay San Agapito, San Agustin Canluran, San Antonio at San Andres. Sa kabilang barangay ng San Agapito ay may namataang oil tar balls at nasa 3 litro nito ang nakolekta kahapon ng PCG sa Verde Island. Bilang paghahanda, naglatag na rin ng improvised oil spill boom na gawa sa coconut husk at empty plastic bottle sa paligid ng dalampasigan para masala ang mga langis. Patuloy pa nilang inaalam ang haba ng oil spill sa baybayin ng Verde Island, habang binabantayan din ang baybayin ng isang lugar sa Batangas kabilang ang San Juan, Tingloy,
Lobo at Calatagan. Kaugnay ng insidente, wala pang inilalabas na fishing ban sa Batangas habang hindi pa apektado ang biyahe ng mga roro. Una nang sinabi ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI na maaaring umabot ang oil spill sa Batangas at Puerto Galera dahil natapos na ang pag-iral ng amihan. Patuloy pa rin ang cleanup operations ng PCG na nakakolekta nitong linggo ng nasa 7,000 litro ng oily mixture sa karagatan. Nakakolekta rin sila ng 2,000 sako ng oil-contaminated materials at 22 drum ng oil debris at basura mula sa 13 barangay ng Oriental Mindoro. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay ng karagdagang 10 milyong piso ang Estados Unidos sa provincial government ng Oriental Mindoro para sa oil spill management at environmental assessment. Ayon kay USAID Philippines Mission Director Ryan Washburn, ang karagdagang suporta ay gagamitin para sanayin ang mga mangisdang nawalan ng tirahan dahil sa fishing ban. Ang mga ito ay sasanayin bilang mga citizen scientist upang magsagawa ng coastal habitat assessment sa lalawigan. Una lang nagbigay ang USAID ng personal protective equipment, hygiene kits at spill cleaning supplies kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor. Magtatalaga ang Malacanang ng bagong mamumuno sa Sugar Regulatory Administration matapos magbitiw sa pwesto si David Alba. Samantala, pag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang posibleng paglalagay ng suggested retail price sa asukal. Posible namang ibalik na sa Kadiwa Store ang 70 pesos na kada kilo ng asukal. Ito ang balita. Problema sa kalusugan ang dahilang ibinigay ng palasyo kung bakit nagbitiw sa pwesto si David John Tadeos Alba sa pagiging administrador ng Sugar Regulatory Administration. Ayon sa pahayag ng Malacanang, noong March 22, araw ng Miyerkules, ay pumunta si Alba kay Executive Secretary Lucas Bersamin para sabihin ang kanyang desisyong magbitiw. Sinubukan pa nga daw itong pigilan pero idinadahilan ang kanyang kondisyon. Sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hanggang April 15 pa si Alba sa SRA habang naghahanap ng makakapalit nito. Noong August 2022 pa lamang itinalaga si Alba sa SRA matapos magbitiw sa pwesto si dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Sa gitna naman ito ng kontrobersyal na Sugar Order No. 4 para sa pag-angkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Sa ngayon ay may usapin pa rin sa legalidad ng pag-aangkat ng 440,000 metric tons ng asukal. Ilang mambabatas at agricultural group ang kumwestiyon kung bakit nag-umpisa nang dumating ang mga inangkat na asukal bago pa man inilabas ang Sugar Order No. 6. Paliwanag naman ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, inutusan na niya agad na iproseso ang importasyon ng 3 malalaking kumpanya na kanilang napili base na rin sa utos ni E.S. Bersamin. Ayon naman kay Agriculture Deputy Spokesperson Assistant Secretary Rex Estoperas, maghahanap agad sila ng kapalit para matugunan ang problema sa asukal sa bansa. Unfortunately, nag-resign si Administrator Alba and I'm sure may makapalit ka agad dyan with this right now yung problem natin sa asukal. Samantala, pupulungin ng DA ang mga magsasaka, miller, traders at retailers para pag-usapan ang paglalagay ng suggested retail price sa asukal. Maabot pa ngayon sa 110 pesos ang kada kilo ng puting asukal sa mga palengke sa Metro Manila. Ang presyong ito ay sa kabila ng dumating na sa bansa ang mga inangkat na asukal. Una nang sinabi ng SRA na isa sa posibleng dahilan kung bakit di pa bumababa ang presyo ng asukal ay dahil inuubos pa ng mga retailer ang kanilang mga stock na nabili sa mataas na presyo. Ito po yung base dun sa binigay din po sa aming impormasyon ng planters representative ng SRA kung saan yung farm gate price po hanggang sa retail price. Ito po yung pinaka-cost structure ay makakaya po ang 90 pesos per kilo. Pero ito po yung pag-uusapan pa rin para makita natin kung pwede pa ba itong bumaba. Samantala, posible ring sa susunod na linggo ay magbentang muli ng asukal sa mga Kadiwa Store sa halagang 70 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Cristina Evangelista, manggagaling sa pribadong sektor ang supply nito. Binabalangkas na rin anya ang Implementing Rules and Regulations o IRR para naman sa pagbebenta ng mga nakumpiskang asukal.
Una nang sinabi ng SRA na nasa 4,000 metriko tonelada ng smuggled na asukal ang inaprobahang ibenta sa Kadiwa stores. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagbisita kahapon ni Department of Agriculture Chief of Staff Assistant Secretary Rex Estoperas sa La Trinidad, Benguet, nadiskubre nito ang ilang problema sa operasyon ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Kabilang narito ang mga cold at dry storages na nakatiwangwang na. Ito ang balita ni Grace Flores. Nagmistulang tirahan na ang nakatiwangwang na cold and dry storages na nadatnan at natuklasan ni Agriculture Chief of Staff Assistant Secretary Rex Estoperas nang bumisita ito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa bayan ng La Trinidad kahapon March 24. Sa kanyang pagbisita, naisa na nitong suriin ang sitwasyon at kung ano ang nangyayari sa nasabing pasilidad. Ngunit pagkarating ni ASEC Estoperas sa lugar, nadiskubre niya na ang ilan sa cold storage ng pasilidad nakatiwangwang na. Ang dry storage naman, ginawang lutuan at nagmistulang bahay na dapat sana'y imbakan ng highland vegetables. Nakita rin na ang BAPTC Minimal Packaging Facility ay hindi na gumagana, kaya hindi nagagamit ng mga magsasaka. Dismayado ang opisyal sa kanyang natuklasan. Felt disgusted. There are problems. Yung nakita natin kanina, hindi gumagalaw, hindi gumagana, sabi mo. Which is talagang nakakasayang ang resources ng ating gobyerno. The cold storage and all these things. No? Dapat ngayon, modernize na dapat dito eh. Paano ka mag-modernize hindi naman nag-ooperate? Ayon kay ASEC Estoperas, kailangang alamin ng mga kinaukulan kung ano ang mga sistema na kailangang pagtuunan ng pansin gaya na lamang ng proseso ng marketing sa produkto ng mga magsasaka na dinadala sa pasilidad. Dagdag pa ni ASEC Estoperas, nakikita niya na kailangan ding ma-institutionalize ang sistema na makatutulong sa mga stakeholders. We haven't institutionalized the systems yet. Systems on cost structures, systems on the flow. I don't know if you have the manuals here already, pero mukhang wala. So kung may written kang system, susundin mo lang, kahit sabihin mo na digitalized siya, mukhang yun ang kulang pa rin. Bagamat wala pang ibinibigay na pahayag tungkol sa napabayaang dry and cold storages, sinabi ni BAPTC Chief Operation Officer Norma Bananya na sa lalong madaling panahon ay sisimulan nila ang pagsasaayos ng naturang pasilidad. Like ngayon, yung ASAP na kailangan naming ayusin is the transformer and the electrical wirings of our minimal processing center. Yun po ang naka-pipeline na unang gagawin namin para ma-improve yung facilities natin. Another one is the weighbridge. Nangako naman ng suporta ang DA sa gagawing pagsasaayos ng BAPTC. Isa rin sa tututukan ng ahensya ang malaking agwat umano ng presyo ng mga gulay sa La Trinidad kumpara sa bagsakan sa Maynila. Sa ngayon, magpupulong pa ang mga kawani ng Department of Agriculture Cordillera at pamunuan ng pasilidad para sa gagawing pagbabago at pagpapatakbo ng BAPTC. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ramdam niyo na po ba ang init ng panahon? Abay, kahapon po umabot sa 46 degrees Celsius ang alinsangan o heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. At napantayan po nito ang naitalang doong March 17 na siyang pinakamataas matapos ang pag-iral ng amihan. Umabot din po sa 43 degrees Celsius ang temperatura sa Rojas City, Dawi sa Bohol at Butuan City. Sa Dipolog sa Zamboanga del Norte, umabot din sa 42 degrees Celsius, gayon din sa Masbate City at Pasay. Ayon po sa Pag-asa, patuloy na makararanas ng malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pero may posibilidad naman ng pagkakaroon ng papulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Pangungunahan ng Quezon City Local Government ang sasagawang Earth Hour 2023 sa bansa ngayong Sabado, March 25. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, para nito ang nasabing
aktibidad upang hikayatin ang publiko na magpatay ng ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ngayong gabi bilang pakikisa sa taunang kampanya. Ayon sa Earth Hour Philippines National Director Attorney Angela Consuelo Ibay, malaking tulong sa kalikasan ang simbolikong pagpapatay ng ilaw, lalo't ngayon na lang ito ipinagdiriwang matapos ang 2 taon bunsod ng COVID-19 pandemic. Ilan ding mga ahensya ng gobyerno ang nagpahayag ng partisipasyon sa Earth Hour campaign, kabilang na ang Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture at marami pang iba. Ilang matutunog na pangalan ang napupusuan ng ilang Pilipino sa nakumandidato sa senatorial race sa 2025 elections batay sa isang survey. Binigyang diin naman ng isang political strategist ang kahalagahan ng tiwala ng publiko sa pagkapanalo ng mga nais kumandidato. Ito ang balita ni Harleen Delgado. 2 taon na lamang at muling boboto ang bansa para sa 2025 midterm elections. Sa bagong pahayag survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa noong March 2 hanggang 6, kasama sa inalam ng grupo kung sino ang napupuso ang susuportahan ng 1,500 respondents sa buong bansa para sa pagkasenador. Nanguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 55%. Sumunod si Doc Willie Ong na tumakbo sa vice presidential race noong 2022 na may 49%. Dikit naman ang re-electionist senators sa sina Christopher Bongo at presidential sister Amy Marcos. Pasok din ang iba pang tumakbo sa 2022 elections na sina dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senate President Tito Soto, mga dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao at dating Vice President Ani Robredo. Ayon kay Publicus Asia CEO and founder at political strategist na si Malu Tequia, mas nananatili sa isipan ng mga botante ang mga personalidad na madalas kumandidato sa mga nagdaang eleksyon. Itong kay Duterte, kaya namin inagay, kasi makikita mo in the past, 10 months, parating bukang bibig pa rin si Duterte, parating rini-recall kung paano siya nag-perform, kaya hindi kami surprised na nag-number 1 siya. So sa mga re-electionist na 7, si Senator Go at saka si Senator Marcos, merong base na pinagtutuntungan para posibleng, alsin mo si Duterte, alsin mo si Ong. Ang chances pasok agad. Laban sa 1 and 2. Nakakuha naman ng pinakamataas na performance rating sa hanay ng mga public official ang neophyte senator na si Raffy Tulfo na may 74%. Naungusan niya sina VP Sara Duterte na nakakuha ng 68% at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 63%. Tingin ni Tequia, kung may pagpapatuloy ito ni Tulfo, malaki ang posibilidad na maging malakas itong kandidato sa 2028 presidential elections. Walang pagkakaiba nung Tulfo in action, si Senate in action. Ang nangyari lamang sa Senate in action, dala-dala mo lahat ng makinarya ng gobyerno para tugunan yung tanong. So kung ikaw tumawag, na-aksyonan ka, natulungan ka, hindi ba mas gusto ng tao yun? Mahaba-haba pa yung tatakbuhan ni Senator Tulfo, pero kung may isang Tulfo tatakbo sa 2025, asahan mo may isang Tulfo who will make a stop in 2028. Pagdating naman sa top 5 na miyembro ng gabinete, nanguna si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education, sunod si PBBM bilang kalihim ng Department of Agriculture, Finance Secretary Benjamin Jokno, DSWD Secretary Rex Gatchalian, at Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Si VP Sara, ewan ko kung anong plano, pero nandun siya, she's one step to the presidency. Marami pa, masyado pang mahaba. So kung ma-maintain niya yung kanyang performance at hindi magdaos-dos ang tiwala ng tao sa kanya, who knows?
Pero paliwanag ni Tequia, hindi lamang dapat sa popularidad o maangkla ang mga nais kumandidato, kundi dapat sa tiwala ng publiko. Ang trust at approval ratings sumasalamin din anya sa mga baluarte ng politiko. Kahit wala na sa pwesto, nasa 63% pa rin ang nakuhang trust rating ni dating Pangulong Duterte na pinakamataas sa Mindanao na kanyang hometown. Nanatili namang stable ang trust rating ni PBBM sa 57%, pero bumaba ang approval rating nito mula 64% sa 60%, kung saan pinakamalaki ang naging pagbaba sa Mindanao. Nanatili rin sa 63% ang trust rating ni VP Sara, pero bahagya naman bumaba ang approval rating nito ng 1%. Pag ang trust mo maliit, ang hirap mo mag-convert. Yung awareness, napakadaling isolve niyan. Hindi ako malukilala, iikot natin. Mag-listening tours tayo, mag-media tayo. Magpakilala ka. So para sa amin, ang trust o tiwala ang napakahirap mapuno. Lalo na kung gagawin mo yan in the 90-day campaign period. Walang nananalo na zero trust. Tapos nagbibuild ka sa 90 days. Dapat ng double-digit trust bago dumating ang filing. Sa huli, naniniwala si Tequia na mahalaga rin na agad na ilalabas ang mga survey bilang gabay sa gobyerno para na rin sa pagpapabuti ng serbisyo sa publiko. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ngayon ang paghalughog ng mga otoridad sa isa pang compound ng mga Teves sa Negros Oriental. Nilinaw naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na walang kinalaman ang operasyon sa kaso ng pagpatay kay Governor Roel Degamo. Ito ang balita nila Lane Moreno, live. Lane, kamusta ngayon yung sitwasyon dyan at kanino naka-address yung search warrant? Ray, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng search warrant ng Criminal Investigation and Detection Group dito sa loob ng compound HDJ Tulong Compound sa Barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Ito umano ay pag-aari ni Henry Pride Henry Teves, ang kapatid ni Congressman Arnie Teves at dating katunggali sa pagkagobernador ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pasado alas 6 kahapon ng umaga, pasukin ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang HDJ Tulong Compound sa bisa ng search warrant. Subject ng search warrant si Henry Pride Teves dahil sa illegal na mga baril. Sa ngayon, 16 na mga baril na wala umanong lisensya ang nakuha na ng CIDG sa loob ng compound. Aabot din sa 4,000 mga bala ng iba't ibang kalibre ng baril ang nakumpiska. Inihayag rin ng CIDG na nasa halos 19 million pesos na cash ang nakita sa isang vault doon. 3 suspect na ang kanilang hinuli matapos makunan ng illegal na baril. Isa rito ay Chief Security ni Pride Henry. Kasama ng 3 suspect, sasampahan rin ng kasong illegal possession of firearms si Henry Teves. Nilinaw naman na si CIDG Ray na walang kinalaman itong ginawa nilang raid sa pagpaslang kay Governor Degamo noong March 4. Ayon naman sa ito ay umano ay ayon sa CIDG, ito ay regular na bahagi ng kanilang programa sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega kontra illegal firearms. Ayon sa CIDG, may mga informant o mano silang nagsasabi na ilan pa sa mga armas ay binaon sa mga bakuran ng compound. Ray, sa ngayon tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng pagpapatupad ng search warrant sa loob ng compound at ayon sa CIDG ay walang timeline kung hanggang kailan ito matatapos dahil ayon sa kanila, lahat ng sulok ng compound ay kanilang hahalugugin o i-check kung mayroon pang mga illegal na mga baril. Ray. Alalay, meron bang kamusta ngayon ang peace and order dyan at may mga paghihigpit pa na ginagawa doon sa mga papasok at lalabas dyan sa Negros Oriental? Ray, ito kasing security or checkpoint na ipinatupad ng Joint Task Force ng Negros ay hindi pa rin nawawala hanggang sa ngayon. So tuloy-tuloy pa rin ang checkpoint sa Negros Oriental, especially sa 2nd and 3rd District. Kasama na nga riyan itong bayan ng Santa Catalina, Bayawan, Basay, kung saan dito ang lugar
ni Congressman Arnie Teves at itong kapatid niya na si Pride Henry Teves Ray. May mga curfew ba na ini-implement at kamusta? Kung may mga gustong mga turista na bumisita dyan, open naman ba ang lalawigan? Sa ayon na rin, walang curfew na ipinatupad ang mga otoridad dito sa buong probinsya ng Negros Oriental. Wala ring gun ban, pero sinabi naman ng tourism na medyo bumaba kanilang tourist arrival matapos nga nangyari itong masakar. Pero tiniyak nila na ligtas ng bumalik o ligtas ng pumunta rito ang mga turista dahil sa ngayon nga, kung makikita mo, ay bawat boundary dito sa Negros Oriental, especially sa 3rd and 2nd District, may mga nakabantay na mga pulis. So, in short, ligtas ng bumalik dito ang mga turista, lalo na ngayong summer season. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live mula sa Bayawan City. Pinag-aaralan na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang hiling ni Pamplona Mayor Janice Digamo na patalsikin na sa pwesto si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Nanindigan naman ang House Committee on Ethics and Privileges na nasa proseso ang ginawang investigasyon sa kaso nito. Ito ang balita ni Eileen Cerrudo. Nais ni Pamplona Mayor Janice Digamo na patalsikin sa pwesto si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa operasyon ng Isabong at isang small town lottery franchise. Kinumpirma ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na natanggap na nila ang sulat na ipinadala ni Mayor Digamo. Medyo matindi yung request niya, expulsion. Yung expulsion naman for any house member, may proseso rin yan. May proseso rin, may procedure din yan. Again, i-repair din namin eventually yan sa Committee on Ethics. No? Kasi related yan doon sa tingin namin, related yan sa kaso ni Congressman Arnie Teves. Ayon kay Velasco, pag-aaralan ng Legal Department ng House of Representatives ang nasabing sulat at i-refer ito sa House Committee on Ethics and Privileges. Pinatawan na ng Kamara ng 60-day suspension si Teves dahil sa patuloy na pagliban nito sa trabaho. Samantala, nilinaw naman ni Nueva Ecija 3rd District Representative at House Ethics Committee Vice Chairman Rosana Ria Vergara na nasa desisyon ng komite na mag-suspend ng kanilang rules. Tugon ito sa pahayag ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na tila minadali ang naging investigasyon ng komite. Ang hindi ko po maunawahan from my point of view as a lawyer is what accounted for the urgency. Kasi iisa lang naman pong tao, iisa lang kaanib ng Kamara de Representantes si Congressman Teves. So bakit naging fixated sila na mag-appear siya personally to the extent na 2 items in the rules were suspended? Nais din ng kampo ni Teves na maipaliwanag ng komite kung bakit disorderly behavior ang ipinataw sa kongresista at kung bakit hindi ito pinayagan na magpaliwanag at dumalo sa pagdinig online. Sagot naman ng Ethics Committee, here, we consider disorderly behavior non-refusal to heed the request of the speaker to come home. Disorderly behavior for failure to come back within 5 days and eventually in 24 hours. For not heeding the Committee on Ethics request to please present himself. So that's how we define disorderly behavior. Samantala, sa kabila ng suspensyon na ipinataw kay Kong Arnie Teves, tiniyak ng Ethics Committee na bukas pa rin ang tanggapan ng mambabatas para sa mga constituent nito na nais dumulog at humingi ng tulong. Eileen Cerrudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal lang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Gregorio Pio Katapang Jr. bilang bagong Director General ng Bureau of Corrections. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na buo ang kanilang suporta kay Katapang sa kanyang pagsusulong ng reforma sa bilibid. Sama-sama nilang itataguyod ang mga nakaplanong proyekto at programa para sa ikabubuti ng kamanihan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty.
Ilang magulang ang nais magsampa ng reklamo laban sa pamunuan ng Gulod National High School Mamatid Extension sa Cabuyao, Laguna kasunod ng nangyaring fire drill na nagresulta sa pagkahilo ng halos 100 mga estudyante. Ayon naman sa mayor ng Cabuyao, Laguna, walang kooperasyon sa lokal na pamahalaan at barangay ang isinagawang drill ng paaralan. Inaalam na rin ngayon ng DepEd kung may lapses sa pagsasagawa ng nasabing fire drill at titingnan kung kailangan baguhin pa ang kanilang guidelines ukol dito. Ito ang balita ni Janice Inhente. According sa anak ko kasi, kahapon, pagkababa niya kasi doon sa building, dala-dala niya yung jacket. Kasi yung jacket, yung siyang ipantataklob niya dapat kasi sa init. Kaya lang, pinatanggal sa kanya nung hindi sumunod. Yung anak ko, kinuha daw. Labis ang pagkadismaya ni Andrew Helbian, magulang ng isang junior high student sa Gulod National High School, Mamatid Extension sa sinapit ng kanyang anak matapos ang isinagawang fire drill ng paaralan noong Huwebes. Isa ang kanyang anak sa higit 80 mga estudyante ng eskwelahan na isinugod sa ospital matapos na ma-dehydrate bunsod ng matinding init ng isinagawa ang drill bandang 2:00 ng hapon. Ayon kay Andrew, nabilad sa matinding init ang kanyang anak at pagkatapos nito ay nakaranas siya ng pagkahilo at panghihina ng katawan. Masama rin ang loob nito matapos na pagbawalan umano ang kanyang anak na bitbiti ng jacket at gamiting pananggalang sa init nang palabasin ng mga ito ng classroom. Kumpiskahin ang anumang bagay na makakapagtaklob sa kanilang ulo. Bawal din po kasi ang pamaypay. Pinagbawalan din po silang uminom ng tubig kasi yun po ang instruction daw po ng teacher in charge. Alas 8 sa kalan siya na i-clear ng doktor na okay na siya. Kalmado rin katawan niya, napainom na siya ng tubig, sabihin kahapon kasi dehydrate talaga siya. Dahil sa pangyayari, nagkaroon umano ng matinding trauma ang kanyang anak. Naghainan ng reklamo si Andrew sa barangay dahil sa aniyay kapabayaan ng eskwelahan. Sa lahat po ng mga magulang na apektado po sa nangyaring fire drill kahapon sa Gulod National High School Mamatid Extension, ini-encourage ko po kayo na magpunta po sa Barangay Mamatid at magpa-blatter po sa Women's and Children's Desk. Kasi po, mga minor po yan, mga batang iyan. Ayon kay Cabuyao Mayor Dennis Hain, walang koordinasyon ang ginawang fire drill ng paaralan sa barangay sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa LGU. Ang basihan po ng kanilang pagkakandak ng drill ay ang memorandum po ng DepEd na sila inaatasan na magkandak ng drill, na ang interpretasyon po nila ay sundin agad na kahit hindi nagko-coordinate sa barangay, sa CDRRMO o sa City Hall, 2 beses na po nila itong nagagawa. At ngayon po ay nagkaroon ng sakuna. Kailangan ho, kung may gagawin tayong mga ganitong bagay o ganitong activity, lalong-lalo na ho sa ating DepEd, ay coordinate ho natin sa City Hall. Dahil may mga trained ho tayong responders na andyan ho natin si DRRMO upang magkandak na mga ganang seminar. Batay sa DepEd Order No. 53 Series of 2022, inaatasan ang mga paaralan na magsagawa ng mandatory and announced earthquake at fire drill upang maihanda ang mga mag-aaral sa paglikas sakaling magkaroon ng kalamidad. Nakasaad rin dito na lahat ng school heads at school disaster risk reduction and management coordinators ay kinakailangan bumuo ng plano, implementasyon at regular na monitoring sa isasagawang drills sa kanilang paaralan. Ipinag-utos rin ng DepEd sa lahat ng paaralan sa National Capital Region, Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan na gumawa ng hiwalay at konkretong plano sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Pati na ang mga dapat gawin o pagresponde sakaling magkaroon ng mass casualty sa mga estudyante at school personnel. Ngunit hindi nakasaad sa kautusan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad bago magsagawa ng drills. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, inaalam na nila ngayon sa School Division Office ng Cabuyao at sa mismong pamunuan ng paaralan ang naging pagkukulang sa insidente.
Tinitignan na rin ngayon ng DepEd kung kinakailangang pag-ibayuhin pa ang guidelines ng kagawaran sa pagsasagawa ng disaster drills sa mga eskwelahan. Primary concern natin sa ngayon is yung syempre yung welfare po at yung condition ng mga learners that were affected. Pero susuriin po natin yung nangyaring insidente. We will make inquiries on the matter in coordination of course with the regional office, the SDO and the school itself para po malaman din natin how we can improve itong mga conduct ng ating mga drills going forward para po hindi na maulit yung ganitong insidente. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DepEd sa LGU para sa medical assistance na ipagkakaloob sa mga estudyanteng isinugod sa ospital dahil sa insidente. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling makikipagpulong o nakipagpulong ang Department of Justice o DOJ sa mga pamilya ng mga nawalang o missing sabungero kahapon. Nagbigay ng update ang DOJ kasama ang Philippine National Police hinggil sa usad ng kaso at ano ang mga problema na nasa lunga habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hirap ang mga otoridad na maisilbi ang warrant of arrest laban sa 6 na akusadong kinasuhan sa Manila Regional Trial Court. Bagamat may mga abogado ang mga ito na nagpresenta sa kanila, hindi naman nagrepresenta sa kanila, hindi naman nila inilitaw ang kanilang kliyente. Questionable anya ang partisipasyon nila sa kaso. There are 6 warrants of arrest issued. Ang problema, hindi mo nasa-serve kasi missing yung mga tao. Nag-enter na appearance yung Fortune Santos. Yun po ay aming pinag-aaralan dahil we might as well file some manifestations with the court about the entry of appearance of lawyers who will not surrender people but have their signatures even after the issuance of the warrant of arrest, which means they are cutting their clients, pinakatong nila yung rights nila. Okay, they won't do it. Samantala sa ngayon, nalikom na ang 5 milyong piso sa 6 na milyong pisong pabuya na ibibigay ng DOJ para sa mga pagtuturo sa kinaroroonan ng missing sabongeros. Hindi na basta-basta ang pangangaliwa ng isang tatay na itinuturing na isa ng uri ng psychological violence sa mga kababaihan at mga bata sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children o VAUSI Act. Ito ang binigyang diin ng Korte Suprema matapos sa pagtibayin ang hatol na pagkakakulong ng hanggang 8 taon at multa na 100,000 pesos sa isang lalaki na nakisama at nakabuntis ng ibang babae habang nagtatrabaho sa abroad ang kanyang misis. Ayon sa Supreme Court, nagdulot ng labis na sama ng kalooban hindi lamang sa misis kundi pati sa kanilang anak na babae ang ginawang pag-abandona ng lalaki sa kanyang mag-ina. Kitang-kita ayon sa korte ang dinanas na trauma ng bata sa paghagulgol nito sa korte habang kinukwento ang pangaliwa ng kanyang tatay. Ayon sa bata, labis siyang nasaktan dahil may iba ng pamilya at kinakasama ang kanyang ama. Nakapagtala ng panibagong kaso ng African Swine Fever sa bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte. Arestado naman po ang 3 individual sa Palawan matapos mahulihan ng mga ipinagbabawal na isda. Habang sa Misamis Occidental, nagkasagupa ang puwersa ng militar at rebeldeng grupo. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Camarines Norte, nagpositibo sa African Swine Fever o ASF ang isang inahing baboy mula sa barangay Poblasyon sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte batay sa report ng Provincial Information Office ng Lalawigan. Base ito sa resultang inilabas ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Dahil dito, nasa 24 na baboy na pasok sa 500-meter radius mula sa kulungan ng baboy na may ASF ang nahagip ng deputation ng ASF Task Force Santa Elena na kinabibilangan ng Municipal Agriculturist Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Engineers Office,
Municipal Environment and Natural Resources Office, Barangay Council at pulisya. Sa Abril 18, isang taon na sana na ASF-free ang Santa Elena matapos maideklara noong 2022. Muling hinikayat ng provincial government ang mga magbababoy sa probinsya na agad mag-report sa LGU kapag nagkasakit ang alaga nila para maiwasan ang pagkalat ng ASF sa Camarines Norte. Sa Palawan, 22 kahon na may lamang 45 na live reef fish for food o RFF at tiger grouper o lapong baboy ang nakumpiska sa isinagawang regulatory inspection ng Palawan Council for Sustainable Development staff, Wildlife Trafficking Monitoring Officers o PCSDS WTMO sa Lio Airport Cargo Area, El Nido, Palawan. Ayon sa PCSD, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtransport ng mga live RFF sa loob ng closed season mula 1 ng Marso hanggang 31 ng Mayo sa ilalim ng PCSD Administrative Order No. 5. Arestado ang 3 responsableng individual sa insidente. Inihahanda na ang kaso laban sa mga taong responsibilidad sa paglabag ng PCSD Administrative Order No. 5. At sa Misamis Occidental, nagkasagupaan ang 10th Infantry Battalion laban sa guerrilla front sendong ng New People's Army sa remote area ng Calamba, Misamis Occidental kahapon March 24. Tumagal ng halos 30 minuto ang sagupaan. Dito nakumpiska ang samut-saring armas at dokumento. Kinukumpirma pa ng ilang opisyal ng 10th IB hinggil sa mga nasugatang rebelde, pero ayon kay Lieutenant Colonel Jose Andre Moje, ang commanding officer, may mga dugo ang natagpuan ang mga militar sa pinangyarihan ng insidente. Nagsasagawa na ng follow-up operation ang kampo ng militar. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdaragdag ng presensya ng mga pulis at militar sa Masbate. Kasunod po ito ng nangyaring serye ng enkwentro sa pagitan ng tropa ng militar at New People's Army malapit sa paaralan doon. At bilang tugon sa direktiba ng Pangulo, inatasan na ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ang 9th Infantry Division ng Philippine Army at ang PNP Regional Command sa Bicol upang paigtingin pa ang police presence at visibility ng mga ito sa mga paaralan sa Masbate. Partikular na dito ang eskwelahan na pinangyarihan ng sagupaan. Nauna na kinundina ng Department of Education ang pangyayari at tinuligsa ang presensya ng mga rebeldeng grupo malapit sa paaralan. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspindi ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Masbate. Gayunman tuloy ang modular classes ng mga estudyante. Pinagdiriwang ngayong buwan ng Marso ang National Women's Month upang mabigyang pansin ang pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Sa isang maliit na bayan sa Sorsogon, unti-unti nang natutugunan ng pulisya ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan kung saan mga kaanak mismo ang salarin. Ito ang balita ni Dan Gersalia. Isa sa mga pangunahing hinaharap na suliranin ng lokal na pulisya ng bayan ng Huban, Sorsogon ang mga kaso ng incest rape kung saan mga kamag-anak mismo ang biktima ng salarin. Tumaas ang mga kaso nito sa nakalipas na mga taon hanggang sa magkapandemya. Ayon kay Police Captain Jonathan Hapa, ang hepe ng Huban Municipal Police Station, karaniwan itong nangyayari sa mga liblib na lugar kung saan dahil sa kahirapan ay walang sapat na privacy ang mga anak na babae. Karamihan po ng factors po ay yung nanay nila ay wala po doon sa bahay. So nagkakaroon po ng oportunidad yung mismong sariling ama na pag-isipan ng masama yung sarili po nilang anak. Lalo na po, nangyayari po to sa mga liblib na baryo kung saan dalaga na po yung anak nila at wala po silang separate na kwarto. Payo niya sa mga magulang, pagsikapang mabigyan ng hiwalay na kwarto ang mga anak na babae, lalo na kung mga nagdadalaga na. Kasi po yung ugali po sa ibang baryo, iisa lang po yung kwarto nila, iisa lang po yung higaan nila, yung tulugan nila. Iisa rin po yung kung saan sila magbibihis, kung saan wala pong
privacy yung dalagang bata. Kamakailan lang, naaresto ng lokal na pulisya ang #1 most wanted person sa bayan na isang lalaking akusado sa pang-aabuso ng sariling anak. Halos 2 taon din itong nagpalipat-lipat ng lugar sa Maynila at Bicol matapos maisyuhan ng warrant of arrest ng korte dahil sa 2 kaso ng panggagahasa. Sinimulan pong abusuhin o galawin yung biktima nung 14 years old pa lang yung biktima. So minor de edad pa po. Hanggang po nung 2021 nasundan po ito doon mismo sa bahay nila. Binulis siya at ginalaw din po uli yung biktima. Itinanggi naman ng nahuling akusado ang krimen. Hindi ko nga po alam kung ba't nagkagano kasi nag-away na kami ng asawa ko. Ilang buwan kong pinabayaan yun. Yung bang asikaso sa kanila, binibila ko na ng pagkain, tapos yung complete sa bahay, tapos wala na akong pakialam sa kanila doon. Hindi ako tumatabi dito sa katrawa ko, doon ako sa labas. Sa isang desisyon nitong Pebrero, tinanggihan ng Supreme Court ang apela ng isang lalaking hinatulan ng 2 habang buhay na pagkakabilanggo matapos mapatunayang guilty sa panggagahasa sa sariling anak. Ayon sa Korte Suprema, mas masahol pa sa hayop at walang puwang sa lipunan ang mga ganitong klase ng ama na nang-aabuso ng kanilang mga anak na dapat sana nilang pinoprotektahan. Dan Hersalia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napilitan na lumikas ang nasa 1,500 residente sa Valencia Region, Spain dahil sa unang malaking wildfire sa bansa. Mahigit 500 bumbero ang nagtulong-tulong upang maapula ang apoy. Ito ang balita ni Ros Salicos. Mahigit na sa 30 square kilometers ang apektado ng unang major wildfire ngayong taon sa Spain. Dahilan upang lumikas ang nasa 1,500 residente ayon sa mga otoridad. Partikular na sa 8 komunidad sa Eastern Valencia region. Mahigit sa 500 firefighters, 18 planes at helicopters ang nagtutulong-tulong upang maapula ang apoy. Pinutol na ang supply ng kuryente sa ilang lugar at nasa 3 kalsada ang isinara ng mga opisyal. Batay sa State Meteorological Agency ng Spanish government ang IMET, nakahahadlang sa firefighting efforts ang malakas na bugso ng hangin, low humidity at mahigit 20 degrees Celsius na temperatura. Magkakaloob naman ng pondo ang Madrid Central Government upang magbigay suporta sa ginagawang pag-apula ng apoy at para sa recovery rin ng apektadong lugar. Batay kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, patunay ang maagang pananalasa ng wildfire ngayong taon ng climate emergency na kinakaharap ng mundo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-request si French President Emmanuel Macron na maipagpaliban ang nakatakdang 3 araw na pagbisita ni King Charles III. Ang una sanang state visit nito sa France. Bunso dito ng kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Noong araw ng Huwebes, March 23, nang magkaroon ng mga kaguluhan sa gitna ng mga demonstrasyon kontra pension reform sa Paris at Bordeaux. Nagkaroon ng sunog sa entrance ng Town Hall ng Bordeaux, samantalang sa Paris, gumamit na ng tear gas ang mga otoridad laban sa mga demonstrador. Ito ang itinuturing na pinakamarahas sa ilang araw ng pension protest sa bansa. Magsisimula na ang quarterfinals ng UNTV Cup Season 9 sa April 11. 4 na koponan ang magtutuos para malaman sino ang 2 team na makakasagupa ng Judiciary Magis at AFP Cavaliers sa semifinals. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Kompleto na ang 4 na koponan na magtutuos sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 9. Ito ay ang Malacanang Team OPPMS Trailblazers.
GSIS Furies, NHA Home Masters, at PNP Responders. Magsisimula ang quarterfinals sa April 11 sa pamamagitan ng single round robin format. Ibig sabihin makakalaban ng lahat ng 4 na koponan ang bawat isa o katumbas ng 3 game bawat team. Carried over ang kanilang win-loss record sa eliminations. At ang top 2 teams ang aabante sa semifinals habang magpapaalam na sa liga ang 2 pang ibang koponan. Samantalang ang Judiciary Magis at AFP Cavaliers ay waiting na sa semifinals. Makakalaban ng Judiciary ang second best team sa quarterfinals, habang ang first best team sa quarterfinals naman ang makakasagupa ng AFP. Best of 3 series na ang format sa semis, kaya naman mahabang panahon para makapaghanda ng gusto ang Magis at Cavaliers. Well, we'll just wait kung sino yung pwede namin makalaban pagdating ng semi. Pero during the time na wala pa kaming schedule, who's gonna prepare and practice hard. Actually, some of my players, meron talaga nararamdaman. May mga injury na slight injury iba. Siguro bigyan ko sila ng mga couple of days rest. And then after that, we'll going back to practice. Madami yung mga teams na makakapasok, malalakas pa din yan. Katulad ng AFP, and kung sino man GSIS, malakas din yan. So, ang gagawin namin is siguro improve namin lalo yung defense namin, and siguro yung offense namin, itotono pa namin yung offense namin. Pero importante, defense, kasi alam naman natin, defense wins championship. Bernardadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 14 at versikulo 6 na nagsasabi, Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.